Subukan kong bilisan yung video. Okay, so makikita nyo yung price ng 2-pack na BE25 is around 13,990. Samantalang yung dun naman sa X60 which is AX5400, mas mataas siya ng 400, is around mga sa mas mababa yung kanyang price. So ano ba yung titignan mo kung bibili ka ng BE25 or hindi? Una sa lahat, hindi ka bibili kung wala ka namang Wi-Fi 7 device. Hindi ka bibili kung gusto mong maghintay yung merong 6 GHz kasi 12 band lang to eh. Hindi ka bibili kung hindi ka naman nagbabalak na tumaas ng 1 gigabit per second sa iyong internet plan. Hindi ka bibili kung ang balak mo lagpas pa or nasa around 10,000 gigabit na plan. Kailan ka bibili kung okay na sa'yo yung 2.5 gigabit na internet plan, kung mayroon ka ng Wi-Fi 7 device ngayon, hindi mo nakita yung sarili mo, bibili ka ng Wi-Fi 8 na device in the future, okay ka na sa Wi-Fi 7, stay put ka na doon, then that's fine. Pero it's your choice at the end. Pero pinakita ko lang yung price range, pinakita ko lang yung speed category, so medyo malapit lang sila, diba? Mas mahal pa siya, mas maliit, mas malaki, pero ang difference niya lang technology. Siyempre si Wi-Fi 7 may MLO, pero you need a Wi-Fi 7 device. Si Wi-Fi 6 naman, siyempre kailangan din ng Wi-Fi 6 device, pero mas maraming Wi-Fi 6 device ngayon kaysa Wi-Fi 7. Marami kasi sa atin may FOMO, yung fear of ano ulit yun missing out. Gusto nung sabay lagi sa uso, sasabay na sila sa hype ng Wi-Fi 7, hindi naman nila kailangan, diba? Mga ganun. So hindi ka naman papalon lagpas 1,000 megabits per second or 1 gigabit per second. Wala naman, para lang ng Wi-Fi 6, diba? So depende. Yes, may konting tulong, yes may ano, pero yun nga, dito sa atin sa Pilipinas di pa naman ganun masyadong karamdam. Gusto mong hintayin na lang yung pamigay ng modem na Wi-Fi 7 eventually sa future. So yan, basta yun lang, para lang magkaroon ka ng educated decision kung bibili ka o hindi. Labas ko lang yung aking mga advice. As always, take care and go kayo.